Naglalaan pa ba tayo ng oras para mapag-isa kasama ang Panginoon? Nang mabalitaan ni Jesus ang pagkapugot ng ulo ng kanyang kamag-anak na si Juan Bautista, nagtungo siya sa isang ilang na lugar upang mapag-isa sa panalangin at pagninilay. Kung ang mismong anak ng Diyos ay naglaan ng panahon upang mapag-isa kasama ang Ama, gaano pa kaya tayo na araw-araw ay nahaharap sa iba't ibang pagsubok at alalahanin? Huwag nating hayaang kainin tayo ng nakabibinging ingay ng mundong ito, kung saan ang salapi, mga ari-arian at kapangyarihan ang kadalasang naghahari at itinuturing pangang mga Diyos ng marami. Pagkatapos ng kanyang panalangin at pagninilay, muling ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang misyon. Ang una niyang ginawa ay pagalingin ang mga may sakit na sumunod sa kanya. Nais ng mga alagad na pauwiin ang mga tao, kaya sinabi nila kay Jesus, "Paalisin mo ang mga tao sapagkat gumagabi na." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi nila kailangang umalis. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." At naganap ang himala ng 5 tinapay at 2 isda. Napakain ni Jesus ang mahigit 5,000 tao at marami pa ang natira. Paano nangyari ang himalang ito? Nangyari ito dahil sa walang hanggang pagmamahal at kagandahang loob ni Jesus. Sa ating pagpapatuloy sa paglalakbay ng pananampalataya, naway maglaan tayo araw-araw ng panahon upang mapag-isa kasama ang Panginoon. Sa kanyang presensya, muli tayong palalakasin, pupunuin ng pag-asa at babaguhin upang maging tapat na mga alagad na nagsasabuhay ng kanyang pag-ibig sa mundo. Sa gitna ng ingay, abala at maraming hinihingi ng buhay, handa ba tayong huminto at maglaan ng panahon para kay Jesus? Hahayaan ba nating punuin niya ang ating puso ng kanyang pag-ibig upang tayo rin ay maging daluyan ng kanyang kabutihan, habag at pagmamahal sa bawat taong ating makakatagpo?